Masaya ka ba pag ikaw ay pinagpapala ng Diyos at nakakaranas ng kaginawahan, pero pag ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok ay nag-iiba na ang paningin mo sa Diyos? Kaibigan, baka para sa iyo ang bersikulo na ito. In the day of prosperity, be joyful, but in the day of adversity, consider, God also hath set the one over against the other, to the end that no man should find nothing after him. Alam nyo ang realidad ng buhay, mapamana ng palataya ka man o hindi, basta't ikaw ay nakakaranas ng kaginhawahan, lahat naman siguro makakaranas ng kagalakan sa kanilang mga puso. Dahil sino nga ba naman ang gusto ng kahirapan sa buhay? Pero ang problema ng mga tao pagka nakakaranas ng mga matitinding pagsubok, mga matitinding problema sa buhay, ay nag-iiba na ang pananaw sa buhay. Lalo na ang pagtingin sa Diyos, maraming mga tao sinisisi ang Panginoon pagka sila ay nasa sadlak na ng kahirapan, pagka sila ay nakakaranas ng matinding unos ng problema. Pero saan ka pagka sila ay nakakaranas ng mga pagpapala na nanggagaling sa Diyos, ay doon lang nila naaalala na merong Panginoon na pwedeng magpala sa kanilang mga buhay, which is hindi dapat ginagawa ng mga tao. Totoo naman, pagka ikaw ay nakakaranas ng pagpapala ng kaginhawaan na galing sa Panginoon, ay marapat lamang enjoyin mo, maging appreciative ka sa Panginoon na nagbigay ng lahat ng mga blessing at biyaya. Dahil hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay puro na lang kahirapan ang mararanasan ng isang Kristiyano. May mga pagkakataon lang talaga na mayroong tinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin upang tayo ay makalakad ng mas maayos sa kanyang harapan. Pero ano nga ba ang dapat mong ginagawa? Pag naman ikaw ay nakakaranas ng matinding pagsubok ng kahirapan sa buhay, hindi ba dapat magpasalamat ka pa rin sa Panginoon? I-consider mo, sabi ng Biblia, i-consider mo yung mga bagay na nangyayari sa iyo dahil baka mamaya hindi mo lang napapansin, may mensahe lang sa iyo ang Panginoon kung bakit mo nararanasan ang bagay na yan. Kaya sa part ng buhay mo na ikaw ay nakakaranas ng kaginhawahan, sige magalak ka, sige mag-enjoy ka dahil yan ay reward sa iyo ng Panginoon. Pero pag dumadating ka na sa mga matitinding problema, trials at chastisement na galing sa Panginoon, ikaw ay mag-consider dahil baka mamaya meron lang gustong ayusin sa puso mo ang Panginoon. May gusto lang siyang i-correct sa iyong pag-iisip at gusto lang ng Panginoon na mas magtiwala ka sa Kanya. Alam niyo po, hindi natin hawak ang future. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang nakakaalam ng hinaharap natin. Hindi natin alam kung ano pa yung mangyayari sa unahan natin. Ngunit ang Diyos alam niyang lahat yan. Kaya napaka-perfect ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niya yung dapat nating lakaran. Alam niya yung mga bawal sa atin. Alam niya kung saan tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan. Alam lahat yan ng Diyos. Hindi porket nakakaranas ka ng kahirapan, hindi porket nakakaranas ka ng pagsubok, ay hindi ka mahal ng Diyos. May mga bagay lang talaga na mas gusto ng Diyos na ma-appreciate mo lahat ng ginagawa niya para sa iyo. Dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ng plano ng Diyos ay hindi para sa ikapapahamak mo, kundi para sa ikabubuti mo. Kaya anong lesson ng mensaheng yan? Kapag ikaw ay nakakaranas ng kaginawahan, enjoyin mo, magpasalamat ka, magalak ka dahil yan ay ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Pero pag ikaw naman ay nakakaranas ng kahirapan, gunitain mo. Mag-consider ka dahil baka mamaya may ginugusto lang na i-correct ang Panginoon sa buhay mo at hindi mo ito napapansin. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.